Si yung pangalawang buhay na naranasan ko din nung pangalawang laban. Hindi ko lang matandaan ang buwan at saka yung pitsa nun, pero nasa mga 2007 na ata yun. Sa Las Navas. So, doon sa Victory, Barangay Victory. Sige nga muna, bago mo ikwento yung encounter, bakit Victory, bakit base nyo yun, bakit Las Navas? Kasi yung area namin talaga nung mag-full time ako dito sa Norte, Las Navas, Pambuhan, Silvino, Matuginaw. Yun ang area namin. Parang yun ang ginagalawan namin, ang buong unit ng FC1. Kami ang gumagalaw dito. Kaya nandun kami palagi sa mga barangay ng Las Navas. Kasi yung sa lahat na bayan na saklaw namin, ang pinakapaborito naming parang paborito naming tambayan, yung Las Navas, barangay ng Las Navas, mga barangay dyan. Bakit? Kasi doon kami parang marami ang natukuhan namin na yung mga pagkain, ganun, o mga tulong ng mga sibilyan. Kasi yung NPA, yun man lang talagang inasahan, ang tulong ng masa. Kasi walang fildo. Wala namang pera kami pambili. Kung hindi, humihingi lang kami ng taos-puso lang na pagbigay ng masa. Kung ano lang ang ibigay nila, yun lang ang amin din. Pero humihingi kami ng mga pera. Tulad ng mga porsyento. Sa mga construction, ganun. Oo, yun. Pati na yan, sa barangay, yung kapitan, hinihingi namin yan ng porsyento. At ibinibigay naman? Oo, binibigay niyan nila. Pinag-uusapan yan. Diyan nga muna tayo bago gera. So paano yun? Paano yung pinag-uusapan? Pinag-uusapan niya namin. Halimbawa yung sweldo ng kapitan. Pati sweldo ng kapitan? Oo, sweldo ng barangay official. Lahat na mga official sa barangay, may porsyento yan. Kahit nga yung mga tanod, mayroon pa yan. Yung tanod, magkano lang ba naman? Yung dati nagtanod naman ako. Yung chief tanod, ako yung dati, 500. Kinakaltasan niya ng 50 pesos bawat buwan. 450 lang ang akin. Pero sa payroll, siyempre, 500. Pero pagdating doon sa pagpasahod na ng treasurer, pagbibigay sa amin, automatic na yan may kaltas. Pero 50 pesos. Buong Las Navas yun, buong area nyo yun? Buong area namin. Matibay. Kahit pa saan yun, basta may NPA, yun talaga ang nangyayari. Ira, sweldo ng kapitan, tanod, kagawad. Project. Yung mga project, inihingian niya namin ng porsyento. Halimbawa, 50,000. Ihingian niya namin ng 5%. Ang 5% kayo? Kung malaki-laki yung project? Malaki din. May mapupunta sa amin. Kahit yan gaano kalaki, kahit milyon yan, 5% yung kinukuha namin. Napapatahimik ako sa'yo. Yun ang kinabubuhay ng... Kung ibig sabihin, 1 kilometro na daan. Ito, kung may kung malakas pa ngayon ang hindi, yung sigad na yan papuntang Matuginaw yan. Malaki ang makukuha namin doon sa mga kontraktor. Kasi yung kontraktor kasi ang kinakausap namin. Sabayan naman ng pag hindi mo binigayan, sakutin. Hindi ka pwede magbukas dyan.
ng kontrata mo. Mamili ka, mabubuksan mo yung kontrata mo o mawawalan ka ng kontrata. Magbibigay na lang. Pero pinag-uusapan yan. Na may baril, siyempre may baril na katabi. Siyempre, hindi naman mahiwala yung baril. Kahit nga sa bayan na magkipag-usap kami, may mga baril yan pero nakatago lang. Ay, dito, sa mga tindahan. O sige nga, sample naman. Sa mga tindahan sa bayan, paano naman yan? Pinupuntahan niya namin yung mga malalaking tindahan. Kunwari lang kami bumibili, pero kinakausap na namin yung may-ari. So, sige nga, paano nyo ginagawa yan? Sabi lang namin, hindi kami masasamang tao. Makikipag-usap lang kami sa inyo kasi nangangailangan kami ng tulong nyo. Para matulungan din kayo namin. Sabi nila, sa anong tulong ang maibibigay namin sa inyo? Doon na kami nagpapaliwanag. Isa kaming mga sundalo ng katawan. Sabi namin, isa kaming MPA. Kami ang nag-protection sa inyo para malaya kayong makaangat ng walang sa inyo, walang mananakot na iba. Kasi kami ang nandito. Sige. Sa ano gusto nyo? Bawat buwan, magbibigay lang kayo sa amin ng, siyempre, kung titingnan mo kung gaano kalaki ang negosyo niya. Kung medyo malaki naman, is malaki-laki din. So, sample. Kunyari, di ba, sa isang bayan, meron niyang mini grocery. Normal yan, di ba? Yung mini grocery, magkano? Mga 100 o 150. Ganun. Kahit nga ang mall sa Katarman, nagbibigay yan. Mall? Ano dyan sa Katarman? Pinapasok niyo talaga? Pinapasok yan. Pero ang pumapasok yan, nasa bayan mismo. Yung mga kasumpay doon na humahawak ng organisasyon na legal na organisasyon. Tulad ng Las Navas. Ang amin, pagsundo na lang sa kanya kung nandun ang pera. Siya na ang bahala dun sa pangulikta. Kung pumunta dito na taga Las Navas, si Kuya Greg, yun ang taga-ano namin. Kasi legal yan. Yan ang taga-kulikta ng mga buwis ng bayan. Politiko. Yun. Huwag ka magbanggit ng politiko, pangalan. Pero politiko, style nyo sa politiko. Yung mga politiko din, ang style namin, sasabihan lang namin, sige, pwede ka kumandidato, pero magbabayad ka muna ng Permit to win, permit to campaign. Permit to campaign. Yeah. Pag hindi ka nagbayad, hindi ka pwede mangampanya. Wala ka hindi ka namin dadalhin. Kung magbayad ka naman, kahit hindi ka pumunta sa mga barangay, kami ang bahala sa inyo. Yun ang ginagawa namin. Magkano naman? Ang isang kagawad ng bayan, 75,000. Yung mayor naman, 300 to 500 kung medyo yung mayor na tatakbo, medyo galante o malaki ang pundo. And lahat ng kandidato yan, hindi lang iisang kandidato naman kukunan nyo. Lahat ng partido. Oo, lahat yan. Magkabilaan yan. Sa hirap Ibang sa kabila, iba naman yung sa kabila. Hindi ka lang isa na pumupunta doon kasi makikita ka naman ng kabila. Kung kinausap mo na ang isa at pupunta ka rin sa kanya, ay hindi na yan. Sabihin na
Nakapunta ka na doon, pupunta ka pa dito, sinungaling ka na. Kaya iba ang pupunta doon, iba ang pupunta dito. Pero pagdating doon sa taas, sa amin din yun. Lahat. Pag nakuha nyo yun, Oh. inyo ba lahat yun o may iyak-iyak nyo rin? Pinupundo yan sa, pinaabot yan sa, sabi nila, sa mataas na baitang ang mataas na organo sa partido. Parang doon ang naghahakin ba ng pera. So ang naiwan sa inyo, pambili ng bota? Pambili lang, yung mga kailangan namin na pagkain, kung walang, parang walang magbibigay pa na mga sibilyan. Siyempre pa, sabi nila, pang emergency. Siyempre, bibili ka, pambili ng gamit, damit, butas, yun. Pero kung may time naman na makahingi ka, hindi ka na bibili. Sayang na yung pambili mo. Pero hindi naman pinapahawak sa inyo yung pera, di ba? Hindi. Hindi kanya-kanya. Hindi. May humahawak lang. So, ibig sabihin, buo pagka-NPA mo, hindi ka talaga nakakahawak ng sarili mong pera. Ay, hindi. Walang sarili doon. Lahat ng mga NPA, kung may pera man doon, yung mga mayaman-yaman lang yun. Kasi may mga NPA naman na mayaman. Ah, ganun, meron din. May mga magyaman naman. May mga sarili silang negosyo. Pero nasa NPA sila. Kahit si alam mo, may negosyo naman yan. No, manitindahan daw siya, sabi niya. Kahit nasa bundok pa siya, may negosyo na yan. Maraming ang sarakyan niya. Marami ng pera niyan. Lalo na yung si Kado. Mayaman yan. May barko yan. May mga negosyo na legal. Marami ang baka. Kanila. Nagsama-sama yung iba-ibang uri ng tao pala sa NPA. Oo. Marami doon mayaman. Yun lang ang may sariling pera. Kasi pwede lang sila humingi doon sa mga anak nila, sa asawa nila. Bigyan niyo ako ng pera, pang emergency ko dito. Pero ang tulad namin, walang sarili kami. So umaasa ka sa supamil talaga para sa mga anak mo? Oo. Mga panahon na yun? Oo, sa mga panahon yan. Yan lang ang pag-asa namin na mabigyan lang yung pamilya namin. Pero yun, hindi nagtagal, nawala yung mga bigay. Nagsarili lang yung pamilya ko para mabuhay. Hindi na masa sa bigay ko. Kasi hindi naman ako nakakauwi. Bawal naman. Mahirap naman nung una maganda pero huli na. Parang nahihirapan na ako. Sabi ko mawawala lang yung buhay ko, walang patutunguhan nito. Kasi ang yumayaman lang yung nasa taas. Mamaya. Kami Alam ko wala yan. na. Kayo nasa baba nyo. Kami nasa baba, wala na. Nakakahawak naman ako ng pera kung halimbawa sa area namin kasi bawat squad may 7 barangay na hawak. Kami ang kumukuha ng Bawat squad, bawat squad 7 barangay. 7 barangay. Kami ang kumukuha niyan ng porsyento sa barangay. Doon nakakahawak ako 100,000 o 90,000. Pero pag nag-regroup na kami, wala na yan. Binibigay na yan. Hindi ka pwedeng kumupit. Hindi. Kasi pwede ka kumuha ng pambili. Ulam nyo, bigas, o pwede kayo maka-snack, pero naka-record. Pag nagkulang yan na wala kang record, sisingilin sa'yo. Sisingilin yan sa'yo. Saan mo pinunta yan? Ganon pala talaga itong naging buhay mo. No, na. Yun ang buhay namin doon.
O sige, giyera muna tayo. Pero nung giyera mo tong 2007, ano muna tayo? Aksyon, panglito-lapid muna. Doon naman sa naranasan ko pangalawang gera doon sa encounter namin sa Victory, hindi namin sinasadya yan na magkaka-encounter kami. Hmm. Kasi papunta kami sa, galing kami ng Diit, Pambuha, Silvino, papunta kami ng Victory, Hmm. Las Navas. Nagkataon na may operation, may mga naglalakad na mga militar. Nagka-enkwentro kami doon sa malapit lang sa barangay. Hindi, malapit lang doon. Doon kami nagpakan. Wala naman sa amin nasugatan, pero yung isang sundalo ang namatay doon. Pero yung panahon na yon, ano ka na, medyo... Team leader na ako noon. So, team leader, ano na, ang responsibilidad ng team leader, ilan ang tao mo? Nagdadala ng isang team. Ilan ang tao mo? Ilan ang isang team? Ang team nung una namin, nung malakas pa ang NPA, 7 yan. 7 hanggat siyam. Yun ang team. Kasi ang squad, 14 hanggat 16. So yung gano'n na encounter niyo, bulagaan lang. Oo, yung parang nagkaharapan lang ng biglaan. Anong SOP niyo pag gano'n? Pag boom, gano'n. Ano yung... Siyempre, Anong command nyo sa mga sa NPA? Ano ang command mo pag... kasi kung halimbawa lalakad kayo, may mga pinag-uusapan kayo dyan na hindi pwede legal. Kasi yung mga command na yan, kung parang illegal mo lang, mababasa ng kalaban. Siyempre, may mga koda. Ano yung mga koda nga? Sample lang ng mga koda nyo. Mga koda namin, ang ginagawa namin na parang madidemoralisa yung kaaway. Halimbawa, pag sinabi, tuna, posisyon yan. Tuna. Oo. Posisyon. Oo, halimbawa. Ano sabihin ng posisyon? Ganon, linya. Oo, parang puposisyon ka lang dyan. Kasi yung lead, yung nauna, yan ang unang sisinyalis ng leader. Pag may tao, yung leader naman, sasabihin agad. Tuna. Kung ang pinag-usapan nyo, lupa. Pag narinig mo yan na lupa, puposisyon ka dyan. Hindi ka gagalaw-galaw, puposisyon ka lang. Kung gusto nyo na, siyempre, papunta doon ang kalaban, hindi na pwede umatras. Pag gusto ng putukan, sasabihin na ng leader, sige, ulan. Pag sinabing ulan, volume fire yan. Pag kaliwa kanan naman, kung halimbawa, maniobra, kaliwa, sasabihin lang yon, bato sa kanan. Bato sa kaliwa. Pag sinabing bato sa kaliwa, maniobra yan sa kaliwa. Para makaposisyon. Kasi yung leader, hinahanap niya ang magandang posisyon. Pag nakita mo na maganda doon, sabihin mo sa mga tao, bato sa kaliwa. Punta ka doon, yung mga tao. Pag atras naman namin, kasi yung mga MPA, ang labanan talaga doon, hindi paubusan ng bala. Ano ba ang labanan talaga sa inyo? Diskartehay lang, yung mga diskarte lang ang laban. Pagka nakawundid ka na o lamang na, atras na naman. Yun ang labanan doon. So hindi talaga ubusan ng bala? Hindi ubusan. Kasi kung ubusan ng bala, madali kayong maubusan kasi wala kayong kukuhaan ng bala. Mintin kasi ang bala namin. Kaya yan, ang pinakamarami lang sa amin na putok, kung ganun lang, mga enkwentro lang, tapos yung mga pang-snipe lang, ang pinakamarami dyan, 10 bawat isa. May putok? Oo.
Yun lang ang pinakamarami namin. Snipe nga, isa dalawa lang yun. Kaya nakakainis kung minsan kayo kalaban. Oo, yun nga ang nainis siya ng mga sundalo dati. Isang putok, parang may natatamaan naman sa kanila. Pag bumilta naman sila, parang sabi nila, ang dami ng bala na pinakawalan namin, hindi naman lang kami nakasugat. Yung mga MPE na yan, isang putok lang, nasugatan pa kami. Yun ang diskarte namin. So example sa pangalawa mong yan, Bagbagan. Oo, tapos, pagkatapos niya ng isang ano lang na putok, sabay, bomba. Pag sinabing bomba, atras na yan. Kasi yung mga sundalo dati, pag nakakarinig sila ng bomba, hindi yan dumadasdas o hindi umabante. Parang tumatago sila kasi may bomba daw, bomba. Malaya kami palayo. Kasi nakadrop sila, kami takbo na. Yun ang diskarte namin. Hindi na, Sarap makinig. kasi pag sinabi mo na atras na, o habulin kayo kasi nakarinig na sila na atras na. O, habulin ka na. Para hindi ka habulin, yun ang mga ginagawa namin. Pwede nga sabihin lang doon, sige ato, laban lang, laban. Di, paputok ka, isa, dalawa. Sabay naman takbo. Di sila, paputok yan kay, siyempre, nakarinig sila ng, lalaban sila. Sige, kami, malayo na. Sila, patuloy pang paputok nila, kami, malayo na. Kasi pag sinabing laban, atras na yan. Mga kuda na yan ang pag-aalisan. Yun ang ginagawa lang namin para hindi kami matunto ng kalaban. At mga panahon na yon, gaano ka katapang na team leader ng panahon na yon? Hindi naman ako nagsabi na matapang, hindi naman kasi yung mga tao kasi, yung mga dinadala mong tao, ikaw lang ang tinitingnan nila kung leader ka. Kung matapang din yung diadala mo. Pero kung takutin ka, takutin din yung diadala mo. Parang ikaw lang ang mag-a-adjust. Pero nung mga time na yan, parang naranasan ko ang parang tapang ba, lalo na yung may isip ko na ganun ang napuntahan ko, nawala ang kabuhayan ko nang dahil lang sa mga sundalo na hindi na ako nakapunta ng bayan, winantid ako. Hindi naman ako mapupunta doon kung hindi ako nila hinuli nang wala man lang katotohanan. So may paghihiganti na parang galit. Ano ba yung nasa utak mo na nun? Parang yun ang nasa isip ko na, sige, bawat narinig ko na may operasyon daw, may sundalo daw doon. Sige, puntahan natin. Patayin natin sila. Nang nasa isip. Ganon ka na nun? Kumbaga nagbo-voluntary, kumbaga walang ano talaga? Oo, kung halimbawa malayo ang commander namin, pwede yung mga leader, pwede mag-decision niya na basta walang ceasefire. Kung open ang putok, kahit hindi na umabot pang basbas ng commander, pwede kayo mag-desisyon. Lalo lang kung may ceasefire kay pag nag-violar ka niyan, mag-desisyon ka ng hindi galing sa taas, pwede rin mawala ka o pwede nga na dumating pang kung malaki pang pinsala mo, pwede pa patayin ka. Kahit impi ka, papatayin ka din. Kung nagkasala ka ng lampas na sa balaod. Pero wala ka naman nakikitang gano'n ng panahon mo? Mayroon. Mayroon kami. Example. May kami squad leader na dating squad leader. Ano pa lang ako nun? Team leader pa lang ako. Taga Pupunton. Pinatayan talaga ng mga kasama din ng pumatay, mga NPA din. Anong kasalanan?
Yun, nag-violar ng hindi pwede na makipaglaban kasi may pistok. Mm. Bawal yung putok. Kahit makita mo yung mga sundalo, hindi mo pwede paputukan sila. Ganon din yung mga sundalo. Kahit makita nila na may MPA, hindi din sila magpaputok kasi bawal. Yung squad leader na yan na pinatay din ng mga kasama, nagkainkwentruhan sila. Pero yung sundalo daw, una makakita sa kanila. Nakita sila talaga, umiinom sila doon sa sapa. Nung makita ng sundalo na may armado doon, bumalik yung leading ng sundalo. Huwag tayo pumunta doon, may armado. Nagpapatrolya lang sila. Di, bumalik. Nakita naman ng kasama nila na MPA na, uy, may sundalo. Yun. Hinabol nila. Pinagbabaril. Ngayon, parang may namatay na sibilyan na nag-ano ng kalabaw, nagpapakain. Tapos, parang isang sundalo at ang namatay pa nun. Isinisi sa kanya ng partido. Yan, ang napadesisyonan galing sa taas na ganun din ang gawin sa kanya. Malaking bagay ba sa inyo kung may mamatay na civilian? Oo, malaking kawalan yan. Lalo na pag inbird ang NPA sa pagkamatay ng sibilyan. Malaking kawalan yan. Parang nawawalang kumpiyansa yung mga sibilyan sa inyo. Ganun ang mangyayari. Parang wala na maniniwala sa inyo na kayo ang tagapagtanggol. Bakit kayong tagapagtanggol na hindi niyo siya ipagtanggol, namatay? Kasi buong kwan nyo dyan, ang inaano nyo talaga civilian, kami ang tagapagtanggol nyo, hindi ang Philippine Army. Oo, yun ang nagawa namin. Kasi sabi namin doon, yung sundalo, nagsiservisyo sila lang sa inyo kasi may sweldo sila. Hindi kayo ang pinagsiservisyohan yan nang dahil yan sa pera. Hindi yan magsusundalo, hindi yan magsakripisyo para sa inyo kung walang sweldo. Yun yung panira nyo sa sundalo. Yun ang banat namin. Kami, walang kapalit. Ibinuwis namin yung buhay namin nang dahil sa inyo nang walang kapalit kahit piso, wala kaming sahod. Di, naniniwala. Mabuhay ang bagong hukbong bayan. Ito ang episode 2 na aking kaibigan.